Isang babae ang nagising, na may takot na nadiskubre, na siya ay nakakulong sa isang lihim na silid, at ang kanyang mga kamay at paa ay nakakadena. Sa gitna ng takot, agad siyang bumaba sa kama, at buong lakas na pinukpok ang pinto. Ngunit kahit gaano siya kasigaw, walang kahit anong tugon mula sa labas ng pinto. Sa sandaling iyon, biglang may liwanag na lumitaw sa likod ng babae. Dito niya napansin, na sa pamamagitan ng salamin, makikita ang asawa niya sa kwarto. Nang makita ng babae ang asawa, agad siyang natuwa at lumapit. Sinubukan niyang pintasan ang salamin para humingi ng tulong sa asawa. Ngunit hindi niya inasahan na ilang hakbang lang siya, ay mahigpit siyang nakadena. Walang magawa, malakas siyang sumigaw sa asawa. Ngunit para bang hindi siya naririnig ng asawa. Kahit na siya ay nakaramdam ng antok, nakita niyang malapit nang magpahinga ang kanyang asawa. Lalo siyang nag-alala sa kanyang kalooban, nang akalaing hindi siya mapapansin ng asawa. Sa susunod na sandali, tumingin ang asawa sa kanyang kinaroroonan. Nakita niyang unti-unting lumalapit ang asawa sa kanya. Naramdaman ng babae ang saya. Akala niya ay malapit na siyang makaalis sa kanyang paghihirap. Ngunit tila hindi siya nakita ng asawa. Tanging ang kanyang refleksyon sa salamin ang napansin nito. Anong nangyari sa'yo? Nandito lang ako. Hindi mo ba ako nakikita? Hanggang sa oras na iyon, nalaman ng babae na ang salamin ay may dalawang panig. Nakikita niya ang mga bagay sa labas, pero hindi nakikita ng asawa ang nasa loob. At nang makita ng asawa ang mga salita sa salamin, agad siyang tumawag sa kanyang biyenan. Tinanong ang asawa kung umuwi ba siya sa bahay ng mga magulang. Hindi niya akalain na ang biyenan ay nagsabing hindi umuwi ang asawa. Pagkatapos, ang asawa ay tumawag sa kaibigan ng babae, at nakuha rin ang parehong sagot. Walang nakakaalam sa kinaroroonan ng asawa. Habang tinitingnan ang nag-aalalang asawa sa salamin, ang babae ay labis na nasaktan, kaya't siya ay tumingin sa paligid, at nakakita ng isang lumang silya. Agad na kinuha ng babae ang upuan at buong lakas na pinukpok ito sa pinto. At tila may koneksyon ang asawa. Dahan-dahan din siyang lumapit sa salamin. Kinuha ang litrato nilang mag-asawa. 1-1. Naglalaro ka ba sa akin? Pinapahamak mo ako, hindi ba? 1-1. Nang marinig ito, agad na naantig ang babae. Mas lalo pa siyang naniniwala na mahal lang talaga siya ng asawa niya. Hindi dahil sa pera ng pamilya na lapitan siya. Pero habang nakakulong siya sa silid na ito, hindi niya nakita ang ngiti sa mukha ng lalaki, na may tagumpay. Habang nag-aalala siya kung ano ang gagawin kapag nawala ang asawa niya, biglang tumawa ng malakas ang lalaki. Sa ina ng lalaki. Hindi ba sa tingin niya na gusto ko lang ang pera nila? Bakit hindi niya tignan kung gaano kamahal ako ng anak niyang babae? Alam mo ba, ang babae ay anak ng mayamang Lin. Ngunit siya ay nahulog sa isang walang kwentang lalaki, pati na para magpakasal sa kanya. Nagtago siya mula sa kanyang ina at lihim na kumuha ng lisensya sa kasal, kasama ang walang kwentang lalaki. Mabilis na tumakbo. Ang natitirang kayamanan ng Lin ay akin na. Tumingin ang babae sa mukha ng kanyang asawa na biglang naging nakakatakot. Agad siyang nakaramdam ng pagkabigo. Pagkatapos, lalo pang naging mapanghamak ang lalaki. Sinasabi pa niyang sana ay huwag nang bumalik ang babae magpakailanman. Ngayon ay makakapagpahinga na siya ng matiwasay. Nang marinig ito, ang babae ay natakot at umatras. Hindi niya maunawaan. Ang asawa niyang minahal ng lubos ay isang sinungaling na walang puso. Sobrang nasaktan. Agad siyang nawalan ng malay. Hindi niya akalain na paggising niya muli, ay makikita niyang naroon ang kanyang matalik na kaibigan sa kanyang silid. Xiao No. Nangyari ito habang siya ay nawalan ng malay. Biglang dumating ang kanyang matalik na kaibigan sa pintuan ng bahay niya, at nahimatay sa bisig ng lalaking traidor. At nang makita ito ng lalaking may masamang intensyon, dinala niya ang matalik na kaibigan sa kwarto. Paano ako napunta dito? Kakatapos mo lang mahimatay. Hindi ko pwedeng pabayaan kung nahimatay ka. Maligo ka muna ng mainit na tubig. Ibibigay ko sa iyo ang isang baso ng tubig. Boss Song, bakit ka nandito sa kwarto ko? Zheng No. Zheng No. Sometimes the forest gives me the realize you have to be strong. Would you think I'm rare? No. To hold fears, yeah. Feel, take a deep breath. Listen.
senses are fast. They believe in you. You feel what you feel. Bakit ka nakasuot ng damit ng bata? Hindi ba maganda? Tingnan ko sa salamin. Sa tingin ko bagay naman sa akin. Sabi ng lahat, kamukha kami ni Wanwan na parang kambal. Swerte. Kung ganon, mukhang gusto mo. Talagang pareho ang klase nila. Sixiao Noo, ikaw ang pinakamagandang kaibigan ko. Anong pinaplano mong gawin nang hindi niya alam? Lumayo ka sa kanya. Tama. Nasa loob ka na. Ah, bakit ganito ang mukha mo? Bakit ganito ang trato mo sa akin? Bakit mo ako ginaganito? Anong nangyari, Kuya Kat? Katatapos lang may ipis. Hindi ko sinasadyang na-sprain ang paa ko. Bakit ka ganyan kaingat? Pati si Music Boy nasaktan mo. Ha 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 ha. Sometimes the forest gives me the real lies. You have to be strong. Would you think I'm real? No. The power of fear. 那我轻点。 Take a deep breath. Wei Chen, ano bang ginagawa ko? Bakit kailangan kong makita ang mga ito? Bakit? Sabi mo noon. Kuya, huwag mong tinitingnan na parang gagawin ko ang isang mabuting bagay. Hindi pa bumabalik ang boss. Hindi tayo pwedeng hindi ito gawin. At ito naman. Ano na ba talaga ang nangyayari ngayon? Gusto mong tumawag ng pulis o hindi? Baka maistorbo natin ang mga holdaper. Tama ka. Baka hindi na talaga siya makabalik. Ito ang paboritong ni Wanwan. Ito ang paborito ko. Phew, wag ganyan. Baka masyado akong kaunti ang suot. Sige, magpapalit ako.
Screw him, screw him, screw him. Nanay, bakit ka nandito? Bumalik na ba si Wanwan? Bakit hindi ko siya makontak? Tingnan natin sandali. Walang tawag na hindi makakabitan, huwag mag-alala. Ang bata ay sobrang laki na. So, sa tingin mo ba may nangyari kay Wanwan? Noon, sobrang abala rin siya. Pero lagi namang nakakakontak sa kanya. Bakit hindi tayo tumawag ng pulis? Baka mahuli na tayo. Hala! May narinig ka bang tunog mula sa itaas? Parang may nagsasabi ng good night. Bumalik na ako, titingnan ko lang. Sasamahan kita. Ay, wala nga si Wanwan ah. Hindi pa siya nakabalik. Kung ganoon, sino yung gumawa ng tunog kanina? Hey, may pusa. Palaging maingay ang mga ligaw na pusa sa labas. Bakit ang mga damit ni Wanwan ay nasa sahig? Siguro nadikit ko lang nang hindi sinasadya nung hinahanap ko yung mga gamit. Walang bumalik si Wangwan talaga. May gagawin pa ako mamaya. Ikaw, maliit na diwata. Ngayon, hindi na pwedeng magpanggap na natutulog, hindi ba? May 0 segundo pa. Ano nang sinasabi ni Mike? Bakit hindi ko maintindihan? Paano ka nabubuhay? Paano ito? Paano kung pumasok lang si tita? Kaya ilihim mo ako dito. Hindi ka natatakot. Anong ikatatakot mo? Lumayo ka na sa akin. Sa halip na matakot. Mo, Wangwang, matagal na kitang hindi makontak, talaga bang hindi ka magreklamo sa pulis? Bawat isa sa inyo, laging out. Isa lang namang isang gabi na hindi sumagot sa tawag, bakit ganoon? Pero sinabi na ng mga kidnapper na may ransom na. Baka siya mismo ang nagdala ng problema sa labas. Siyang gumawa ng gulo, siya rin ang bahalang ayusin. Ito. Sige na, walang kwenta. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Lin Wanwan. Mas malinaw ka na ba ngayon sa loob? Mama,
Natulog ka na ba? Boss, magising ka. Huwag mo akong takutin. Hi. Ano ang ginagawa ko? Nandito ako para iligtas ka. Ililigtas mo ako. Matagal na akong nandito. Kung hindi, umalis ka na. Mukhang wala kang ibang pagpipilian. Hindi ito kung ano ang iniisip mo. Pakinggan mo ako at ipaliwanag ko. Ano ang ipapaliwanag? Ipaliwanag mo kung paano mo ako pinatulog at ikinulong dito. O ipaliwanag mo kung paano. Nagkamali ka sa akin. Lumabas muna tayo, okay ba? Lumabas. Mukhang mas mabuti kung nandito ka pa rin sa akin. Halika, maranasan natin ang makulong sa isang silid. Anyway. Li Wanghua. Lahat ng ito ay para protektahan ka. Protektahan mo ako, Yuhuan, ikaw ang para sa akin. Hindi ikaw ang gumawa niyan. Naisip mo ba ang nararamdaman ko sa ginawa mo? Kailangan kong gawin ito. Alam ko na may problema ka sa kanya. Gusto mo kung ano ang binabayad nila, kung ano ang iniisip nila. Tingnan mo, wag mo nang sabihin sa akin ang tungkol sa mga tinidor. Mas magaling pa ang mga kakayahan na kailangan. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ni Suksin sa akin. Kapag binanggit ko siya, pakiramdam ko ay masama. Kailangang pilitin ko siyang ibigay sa akin ang pera ngayon. Huwag kang mag-alala, kung hindi ito mangyari, may iba pang magandang mangyayari. Wanwan, hindi ba nagkasundo tayo na mamili tayo ng mga pasalubong ngayon? Bakit bigla kang pupunta sa Timog Silangang Asya? Sabi ni Chen mo na tingnan ko ang lugar ng kasal doon. Hindi mo pa nga tinitingnan ang mga pasalubong. Ikaw. May problema ba kayo ni Mudge nitong mga nakaraang araw? Huwag mo akong pagsabihan ng malas. Ayos naman kami. May utang ba siya? Wala naman, bakit mo biglang tanong yan? Parang may tinatago si mo sa'yo. Pwede ba huwag ka nang pumunta sa Timog Silangang Asya? Siya o noo, bakit parang nag-aalangan ka magsalita ngayon? Hindi ka ba pwedeng maging diretsyo? Narinig ko si Mo na tumatawag. Nababahala ako baka ipapunta ka niya sa Timog Silangang Asya. At baka hindi ka na makabalik. Siya o noo, baka sobra ka na manood ng mga walang kwentang palabas kamakailan. Sobrang kabaliw ng kwento, naniniwala ka pa rin. Haha, biro lang yun. Hindi ka ba matutukso? 1-1, nasaan ang floor plan ng bahay niyo? Walang kwenta naman tingnan ang floor plan. Ay, 1-1. Sabihin mo na lang sa akin. Yung papel, hindi ko alam kung nasaan. May electronic version ako. Sige, tingnan mo na lang. Naalala ko nang lumipat ka, sinabi mo, na ang dating may-ari ng bahay na ito ay umalis. Upang umiwas sa utang. Hindi ba alam ni Chen mo iyon? Gawin mong parang umalis ka sa bansa. At pagkatapos ay magtago ka para obserbahan ang kanyang reaksyon. Malalaman mo kung totoo ang sinasabi o hindi. Nakakabaliw ang takot sa silid na iyon. Kung gusto mong malaman, tawagan mo si Chen mo. Huwag naman, ay.
Pasensya na, para makita mo ang tunay na pagkatao ng masamang tao. Kailangan kong gawin ito. Huwag mo akong kamuhian. Hi. Nagalit ako sa iyo. Iginagalang kita bilang aking pinakamabuting kaibigan. Ganito lang ako sa iyo. Ngunit alam ko rin na hindi ka ang tanging susi. Alam niyang galit ako sa kanya. Bakit hindi ka nagsumbong sa pulis? At bakit nang mawala ako, nakipaglandian ka pa sa pinakamatalik kong kaibigan? Para kaming mag-asawa. Siguro nagkamali lang ako sa pagtingin sa kanya. Totoo bang ganito siya? Ang katotohanan. Hoy! Mag-ingat ka sa daan. Pasensya na. Ituring mo na lang na pambayad pinsala. Pero ako ang unang bumangga sa'yo. Umiti si Liu Wanwan habang pinapanood ang ika-47 na yugto. Napakaganda ng iyong puso at imahinasyon na magkasama. Paano mo nalaman? Sa photography exhibit noong nakaraang linggo. Tala sa alumni card. Hindi nagsisinungaling ang mga tala. Pasensya na, pasensya na. Still one thing puzzles me inside. Why can't I live a normal life? No man. Bukas ba nating pupuntahan ang venue ng kasal? Gusto mo bang pumunta? Bukas. May lakad ako bukas. Pwede ba bukas na lang tayo pumunta? This much is true. Tingnan mo, parang daan sa universidad natin ang punong ito. Anong nangyari, Ginoong Chen? Hindi mo kaya maghintay kahit isang araw? Parang gusto mo akong sundan 24 oras araw-araw. Mahilig kang maglakwat sa. Ikaw lang ang marunong magsalita. Si Xiao Noo ang susundo sa akin mamaya. Samahan mo akong magpatingin sa doktor. Naghihintay pa si Xiao Noo sa akin. Si Ginoong Chen mismo ang namamahala sa seremonya ng turnover. Uy, dala ko na itong simbolo ng ating pag-ibig. Tara na, hindi ba't sinabi natin? Nasabay tayong titingin sa hitsura ng Eternal Flower. CJ! Babalik ako mamaya, dadalhan kita ng chestnut cake, paalam. Asawa. Maganda ba? CJ.
Tingnan mo, ito ang 6 na set na sinubukan ko kanina. Sa tingin mo, alin ang mas maganda? Sandali. Gusto ko pang subukan ang isa pang set. CJ. Emma. Lin, sabi ni Emil. Lee, mas mabuting matapos mo munang subukan itong set bago magdesisyon. Kaya bibigyan kita ng huling pagkakataon. Tingnan natin kung kaya mo itong hawakan. Sige, kung hindi mo ako pinaniniwalaan. Sasamahan kita ulit para subukan. Asawa, iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Asawa, iligtas mo ako. Sino ang nagsabing kumilos ka ngayon? Alam mo ba na sinisira mo ang plano ko? Kapatid mo, ano ang sinabi mo? Hindi ba hindi dumating ang asawa mo? Sabi mo si Lin Momo ay hindi bumaba ng eroplano. Tama, Moj. Naghintay kami ng mga kuya mo sa airport buong araw. Hindi namin nakita ang asawa mo lumabas ng airport. Akala namin nagsisi ka na. Gagawa ako ng paraan, hintayin mo ang balita ko. Maganda ba? Maganda. Ano mang suot mo, maganda ka. Tulungan mo akong pumili. Sinubukan ko kanina ang 6 na wedding gown na ito. Alin ang mas maganda tingnan? Sandali, gusto ko pa magbihis sa'yo ng isa pang suot. Nanay Chen mo. Mabuti siya sa akin. Pwede bang huwag mo na akong pilitin? Ang mahal niya ay ako, hindi ang pera ng Lin family. Hindi pa niya man lang nahawakan ang jade pendant ko. Wala siyang kahit anong pakialam sa akin. Su King. Talagang isa kang mabuting biyenan ko. Gusto kong makita ang jade pendant. Anong sikreto ang nagpapakaba sa'yo? Asawa, tulungan mo ako. Ayaw kong mamatay, tulungan mo ako. Nanay, baka talagang ni-raid si Wanwan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kumusta na si Wanwan ngayon? Hindi mo alam ang nangyayari sa loob. Sa ngayon, sigurado akong walang panganib sa buhay ni Wanwan. Dapat noon pa lang ay pinakinggan na natin ang aming tawag sa pulis. Matagal na ang nakalipas ngayon. Kung sakaling may nangyari kay Wanwan, kaya mo bang panagutan ang responsibilidad nyon? Hindi tayo makakausap sa pulis. Ngayon, nakaabang na kami sa mga kriminal. Kung magpapadala tayo ng tawag, baka talaga hindi na makabalik si Wanwan. Sabihin mo sa akin, paano natin ngayon ayusin ito? Kailangan ng 5 milyong ransom para sa bayad sa siguro. Bago maggabi, maghanda ka ng magbayad ng 3 milyong deposito. Ano pa bang sinasabi mo sa akin? Dali, kunin mo na ang pera para iligtas siya. Nanay, hindi ko ayaw iligtas si Wanwan. Talagang hindi ako mayaman ngayon. Hindi ko talaga alam.
Saan ba napupunta araw-araw ang pera mo? Tatawagan kita ngayon din. Hintayin mong ligtas si Wanwan bago kita panagutin. Naghihintay pa rin sa akin si Ginoong Xiao. Pag-uwi ko mamaya dalhan ka ng chestnut cake, paalam. Gusto mong ikasal kay Liquin. Yung pakikipag-ugnayan niya sa'yo ay para lang sa kayamanan ng Lin family. Nanay, si Chen mo hindi ganyan ang tao. Inutusan ko na si Lawyer Wang na maghanda ng bagong kasunduan. Bukas kailangan mo ng pumirma. Magkita tayo para pag-usapan. Hindi kita dadalhin para pumirma. Bakit ka pa pupunta kung ayaw mong pumirma? Hindi ba ikaw ang nagsabi na pumunta ako? Kung hindi, pagkatapos kong subukan ang wedding dress at si Chen mo, uuwi na kami. Talagang gusto mo ba akong pahirapan bilang isang ina? Ulitin ko pa. Bukas, kailangang pirmahan ang prenuptial agreement. Hindi basta-basta si Chen mo na iyon. Hindi ganyan ang ugali ni Chen mo. Ilan beses mo pa ba gustong sabihin ko? Nagpa-imbestiga ako. May utang sa sugal ang kanyang ama. Matagal nang nakospital ang kanyang ina. Yung mga Phoenix men na katulad niya, pumupunta sa'yo para sa pera. Hello. Nakahanda na ang pera ko. Ipadala mo sa akin ang address ng tubig at kuryente. Dali, magdala ka ng pera. Ako. Chen mo. Wala akong pakialam kung paano mo nakuha ang milyon-milyong ito sa iyong lihim na pera. Basta gamitin mo ito bilang pantubos. Maaaring ko nang isaalang-alang na pakawalan ka. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kuya Tiger, nasa harap mo ako. Pangako mo sa amin na maghihintay kami ng balita mo. Huwag kang mag-alala, Morgan. Hindi siya nagbayad ng ransom. Ginamit niya ang pera sa ibang bansa para sa cash flow. Malinaw na pinili niya sa pagitan mo at ng negosyo. Pinili niya ang huli.
Hahaha. Tulong ng langit. Huwag mong kalimutan, lahat ito ay sayo mismo. May problema na sa cash flow ng kumpanya ni Ginoo Chen ngayon. Kung hindi ma-resolve within 3 days, maaaring tumigil na lahat ng proyekto. Ako na ang bahala sa pera ni Ginoo Chen. Sa kliyente, panatilihin nyo lang. Mama, parang talagang nakidnap si Wanwan. Hahaha. Chenmo. Hindi niyo talaga kami binigo. Isa siyang lobo na nakabalot sa balahibo ng tupa. Mula ng aksidenteng marinig ko ang sinabi niya noong nakaraan. Nagsimula akong magpaimbestiga tungkol sa kanya. Ito ang mga tala ng kanyang kumpanya sa ibang bansa. At pati na rin ang kanyang mga transaksyon sa mga sindikato sa Timog Silangang Asya. Leave over na. Leave over. Hindi ka na makakabalik. At walang makakapigil sa kanila na masira ang mukha mo. Actually, simula ngayon, si Lin Shi ay magiging Chen. Nakapirma na ang kontrata sa paglipat ng bahagi ni Ginoong Chen. Nandito rin ang mga dokumento ng mga direktor. Nahanap na ng tao ang kidney ng iyong ina. Iwasan mong magsalita ng masama. Huwag mag-alala, Ginoong Chen. Magiging maingat ako sa aking mga salita at kilos. Nandito na si Chairman Chen at ang mga direktor. Ano ang ibig sabihin nito, Ginoong Chen? Si Uncle Wang ay nagtrabaho ng mabuti para sa kumpanya sa loob ng higit 20 taon. Panahon na para magpahinga siya. Suportahan ninyo ako sa aking paghalili. 3 beses ang dibidendo sa katapusan ng taon. Hindi susuporta. Ang legal department ng Lin ay hindi lang basta nag-aasikaso ng mga kaso. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako na si Ginoong Chen ang dapat humalili. Hindi pwede, hindi pa natin nahanap si Ginoong Lin. Gusto mo bang agawin ang pwesto? Agawin ang pwesto. Noong nakaraang taon, ginamit mo ang pondo ng kumpanya para sa pananaliksik sa stock trading. Nakakamatay. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Sang-ayon.
Hindi ako sang-ayon. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob na pumunta. Wan, hindi ka ba? Hindi ako anuman. Hindi ako dinukot. Hindi ako hindi binigyan ng ransom. Hindi ako pinatay pagkatapos ng ransom. Hindi pa ako patay. Kailan ka pa ba magkakaroon ng pagkakataon? Hey! Kailan ko ba ipinadala ang liham na ito? Buen, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ginawa ko ito dahil natatakot akong saktan ako ni Guo Sichun. Walang tubig sa paghahanap ng dragon. O gusto mo ba akong linlangin? Nagpadala ka ng tao para dukutin ako. Chen mo. Hindi ko talaga inakala na pagtataksilan mo ako. Sobrang naiinis ako sa'yo. Sabi mo, may 6 na kahina-hinalang overseas remittance si Ginoong Lin noong nakaraang quarter. Pinirmahan ni Ge Chen ang 80 milyong yuan. Ikuha mo ang record ng electronic visa verification at ipadala sa akin. Opo, Ye Lin. $23.7%. Talagang tamad na akong magtala kahit ng sarili kong notes. Eh. Umalis ka. Halimaw, akala mo panalo ka na. Kahit papaalisin mo ako. Ako pa rin ay isa sa mga shareholder ng kumpanya. Anong kinukunan mo, umalis ka? Mas maaga siyang nawalan ng kontrol kaysa sa inaasahan. Tamang-tama, ipapakita ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng kapag bumagsak ang pader, lahat ay sumusugod. Ayon sa plano, dadalhin kita palabas ng lungsod. Chen mo. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na maglaro sa aking larangan. Hintayin mong malaman ko ang iyong tunay na pagkatao. Tingnan natin kung paano pa makakapasok ang iyong amo sa aking larangan. Anong aktor ang dapat kong gamitin sa dula na ito? Ihahandog ang lason sa kanya habang siya ay lasing na lasing. O kaya noong siya ay nasa kanyang kasikatan. Para ilantad ang kasinungalingan. Alaynan. Gusto kong lumitaw ka kapag siya ay nasa pinakamalungkot na kalagayan. Para maging isang tunay na kaibigan niya. Samantalang ako, gagamitin ko ang pinakamalambing na tabak upang hiwain ang kanyang mapagpanggap na balat. Yung si Dylan na walang kwenta. Yung nagplano para saktan ako. Isang sirang gamot pa ang nagdala sa akin dito para magtago. Palagi na lang silang nagbabalita. Ang sirang bato ay kasama sa libing, di ba?
Ginoong Chen, aalis ka na ba? Hindi ka ba natatakot? Naibibigay ko ang ebidensya ng iyong pagnanakaw ng pondo. May ebidensya ka ba? Ang mga transaksyon ko ay galing sa iyong pera, di ba? Sinasabi mo bang ikaw ay lihim na pinalitan ang mink pendant na may electronic key? Ngayon, sigurado akong lahat ng iyon ay iyong mga fingerprint. Anong gusto mong gawin? Ayokong gawin kahit ano. Gusto ko lang humingi ka ng tawad. At ibalik mo yung 80 milyon kasama na ang interes. Nautang mo sa amin. Lin Waan, hindi ka man lang naaalala ang ating mga nakaraang mag-asawa. Bakit hindi ko maalala ang nakaraan? Kung hindi ko naaalala ang pagiging mag-asawa natin, hindi ka na sana magpapakita dito sa bahay. Kulong ito. Tito, ibibigay ko sa iyo ang mga shares para makapasok ka doon. Kuya. Chen Buyo, bakit mo ako hinahadlangan kung wala namang problema? Kuya, bakit na-disable ang aking pangalawang card? Alam mo ba nakakabayad ko lang sa Hermes Store? At ang nakakahiya, hindi lumabas ang pera. Basta bumili ka lang ng bag, aabot ng mahigit 300,000. Tapos nahihiya ka pa. Alam mo ba? Hindi mo alam kung paano niya ako pinapahiya. Ngayon, ako na ang katatawanan ng buong kumpanya. Hindi mo ba sinabi na pagkatapos ng araw na ito, makokontrol mo na ang Lin Corporation? Bakit ngayon, kahit pera para sa bag ko, hindi mo maayos? Akala mo ba gusto ko ito? Ibalik mo na sa akin ang mga walang kwentang bag na ito. Kailangan ko ng pera para sa operasyon. Ang mga ito ay mga limitadong edisyon ngayong season. Anong kabaliwan ito? Tumahimik ka. Ngayon si Lin Wanwan, ginagamit ko na lahat ng ipon ko. Kahit pera ng nanay ko kaya kong bayaran. Hindi mo ba sinabi? Mahal na mahal ka ni Lin Wanwan, handang ibigay pati buhay niya para sa iyo. Kung ako ang ikaw, matagal na akong lumuhod sa harap niya, humihingi ng tawad. Ako ang asawa niya. Hindi ako ang asong asawa niya. Nakikita kong hindi ka kahit kasing halaga ng aso sa harap niya. Kuya, humingi ka ng tulong sa kanya. Hilingin mong bayaran ang gamot ni Mama. Kung hindi, sasabihin ko kay Mama na ikaw ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ihingi ako ng tulong sa kanya. Pero kailangan mong tiyakin na huwag ipaalam kay Mama ang tungkol dito kailanman. Ay, hindi ba't anak ng Lin Group iyon? Bakit palagi siyang nag-iisa? Ang yaman-yaman ng pamilya niya. Sino man ang makapagpakasal sa kanya? Di na kailangang mag-alala sa buong buhay nila. Huwag na kayong mangarap pa. Sabi nila, ang pamilya Lin ay ikakasal sa kanya. Bago pa siya makatapos ng pag-aaral, naghahanap na sila ng isang angkop na kasintahan para sa kanya. Pasensya na. Dapat mag-ingat sa paglakad. Lin Wanwan. Ang swerte naman, ako rin ay na tatay. Ang kahulugan ng mga pulang bituin na bulaklak ay ang pagmamahal na handang maging pangalawang tauhan. Ngunit sa tingin ko, karapat-dapat ka na maging pangunahing tauhan ng iba. Paano mo nalaman? Noong nakaraang linggo sa observatory, nag-shoot ako ng nightscape. Nang kinukunan mo ang mga bituin, nasa tapat lang ako, nag-aayos ng lente. Pulsong 72 beses kada minuto. Sawa na ako sa sakit. Hoy, hindi ito para sa paghingi ng limos. Pumunta ka doon at umupo. Nang hihingi siya ng limos, Chen mo. Uy, Ginoong Chen.
Hindi kita nakilala sa ganitong itsura. Bakit hindi ka nalang pumunta sa taas para mag-aircon? Nagtitinda ka dito sa kalsada. Walang kwenta. Huwag mo akong pilitin na sampalin ka. Anong nilalaro mo dito? Hilahin mo. Kung gusto mong mamatay, lumayo ka. Huwag mong dumiin ang bibig ko. Wan, nagkamali ako. Inisip ko ito buong gabi. Ako ang naging gago noon. Ako ang hindi marunong pahalagahan ka. Maari mo ba akong patawarin? Patawarin kita. Marami kang ginawa na nagtaksil sa akin. May karapatang magpatawad sa akin. Wanon. Sa totoo lang, na-realize ko na ang mali ko ngayon. Tingnan mo. Ito ang paborito mong bulaklak. Pakiusap, tulungan mo ako. Wanon. Pakiusap, tulungan mo ako. Gusto kong magpatawad sa'yo. Sa dami ng mga dahilan. Boss, pwede mo akong patawarin kung ganito ang sasabihin mo, di ba? Anong tunay mong intensyon? Kahit ano pa ang gusto mong ipagawa sa akin, ayos lang. Hintayin ko ang pakikitungo mo. Sumakay ka na. May lakas ka bang maglaro ng isang laro? Wan. Matagal na tayong magkasama, pero hindi ko pa rin alam na mahilig ka talaga dito. Huwag kang magsalita. Gabi pa rin ba tayo nandito sa kwarto? Parang naririnig ko na ang tunog ng kadena. Huwag tanggalin. Hindi tatanggalin. Ang intense naman ng laro natin, ha?
Gusto mo ba? Sobra ang gusto ko. Gusto mo bang mag-dance na mamaya? Ugh. Lowan. Nandyan ka pa ba? Over. Anong ginagawa mo? Ganito ka-exciting na eksena. Siyempre, kailangan kunan ng litrato bilang alaala. Dito ka dinukot. Hindi naman ganun. Ito ang kwarto namin sa bahay. Siyempre. Nagulat ka ba? Hindi ba ito inaasahan? Ilang araw na akong nakakulong sa lihim na kwarto. Pero nakakita ako ng maraming kahanga-hangang eksena. Lahat ng ginawa mo ngayon ay para dalhin ako rito. Napakatalino mo, Ginoong Chen. Kung hindi dahil sa pakikipagtulungan mo, hindi ko sana basta-basta itinuturing kang hostage. Anong pakinabang ang makukuha ni Boskin sa ginagawa niya? Siyempre, para sa kasiyahan. Baka kapag natuwa ako, hindi na kailangang ipagawa sa'yo iyang mga iyon. Malapit ng patayin. Pinapagawa kong burahin mo ang mga larawan. Burahin mo na. Chen mo, mas mabuting makipagtulungan ka sa akin. Sapat na ang mga larawan sa phone ko ngayon. Sabi mo kung ipopost ko sa social media, maghahanap pa ang mga magulang mo ng video para silipin. Ano kaya ang mangyayari? Liwanwan, ang gulo mo na. Sira na talaga ang ulo mo. Sira na ako. Ikaw ang nagdala sa akin sa puntong ito, hakbang-hakbang. Noong gusto mong mamatay ako, naisip mo bang baka ikaw ang mamatay? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin dinala ka sa pulis. Ito na ang huling pagkakataon para sa'yo. Kung Diyos ko. Putang ina, nag-aaway ka sa akin. Kuya, nag-eksperimento ka sa sining. Sadyang pumunta ka rito para insultuhin ako. Sino ka para gawin yan? Hindi ba't sinabi mong hihingi ka ng tulong kay Linwanwan? Bakit ka nagwawala dito? Tingnan mo, nagwawala ako. Si Linwanwan ang tunay na salarin. Talagang naabuso si kuya ni Linwanwan. Mga mungkahi. Dahil hindi na maganda ang daan kay Linwanwan. Kuya, palitan mo na lang ng iba. Sino ang sinasabi mo? Siyempre si Ate Xiao mo na. Nakausap niya ako na mamasyal kamakailan. Bumili pa siya sa akin ng bag. Ay, pinuri ka pa niya. Sinasabi nilang si Chen mo ay isang lalaking may potensyal. Gusto mo rin ba akong bigyan ng sapatos mula Japan? Siyempre naman. Kaya niyang bigyan ka ng pera. Bigyan ka ng mga oportunidad.
Pati na ang dignidad na nawala sa'yo. Samantalang si Lin Wanwan ay puro kahihiyan lang ang maibibigay sa'yo. At hukayin ka sa putik. Aking mabuting kuya. Pumili ka na. Ito ba ay ang aking maliit na kanaryo, Sixiao no Oji? O tuloy-tuloy lang? Ako si Little Ghost. Kuya mo. Bakit ka nandito sa bahay ko ng ganitong gabi? Huwag na magpasakalye. Bumuhos ka muna ng isang baso ng tubig. Bakit ang sama ng loob mo? Kung magpapahuli pa, magagalit siya. Saan galing ang sugat na ito? Seryoso ba ito? Kukunin ko ang gamot mo. Alam na niya ang tungkol sa atin. Sino siya? Ano ang alam niya? Huwag mo akong tanungin. Alam niya ang tungkol sa atin. Paano niya nalaman? Ano ba yan? Inamin mo ba sa kanya? Sabi ko, bakit ka naman ganoon ka-impulsive? Paano mo ako gagawing ayos kung ganyan ka? Lahat ng nangyari. Anong silbi ng gulo na to? Hindi naman ako nagkamali, di ba? Makinig ka sa akin. Sobrang nakakatakot nitong babaeng to. Hindi mo may isip. Akala niya peke ang pagkakaripe sa kanya. Nakatago sa likod ng salamin, nanonood sa atin sa isang lihim na silid. Lihim na silid. Ito ang mga ginawa niya sa lihim na silid ngayong araw. Naku, Lacey. Paano niya nagawang gawin ang ganitong bagay? Kaya hindi mo na kailangang isipin ang pagkakaibigan niya sa kapatid niya. Kahit sa sarili niyang asawa, ganoon siya kalupit. Mas lalo pa siyang walang awa. Ngayon, ikaw na lang ang nasa tabi ko. Naniniwala akong tunay kang nagmamalasakit sa akin. Huwag kang mag-alala, palagi akong nandito. Kapag ang lalaki ay nasa pinakahinahina niyang panahon, hahanapin niya ang taong nagbibigay sa kanya ng init ng puso. Kaya kailangan kong magpanggap na nagtaksil at makipagkasundo sa kanya. Tama. Papatulugin mo siya sa lambing mo. Hindi natatakot ang puso ko. Pakiramdam ko, lumalapit na akong maging isang undercover. Simula ngayon, ako ang nasa liwanag, ikaw ang nasa dilim. Lalo akong nagagalit. Dapat kang maging mas mahinahon. Mas lalo kitang gagawin na mas mahigpit. Mas lalong gagawin kang nerbiyoso. Talagang inaabangan ko kung paano siya magugulantang kapag nalaman niya ang katotohanan. Nadapa siya, kakapakuha lang ng CT scan. Basag ang ulo ng hita niya. Shen, huwag kang magpanggap, huwag kang magdudulot ng gulo. Hindi ko pa alam kung anong klaseng tao ka. Huwag mong gamitin ang mga bagay na yan para siraan ako. Walang sakit, ano ng problema? Kamakailan lang narinig kong sinabihan mo ang boss ng kumpanya. Anong ibig mong sabihin? Shen mo, ginawa ko ito noon para makapagpatuloy ka sa pag-aaral. Kaya ako nag-drop out. Kung sino ang luluhod, ikaw ang pumili. Huwag kang makipagtawaran sa akin. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Alam ko kung magkano ang nawala mo sa kasino. Dahil alam mo na. Tulungan mo akong bayaran ang utang. Kung hindi, sasabihin ko. Kay mama na hindi ka lang nagligtas sa iyong tunay na kapatid. Sinasaktan mo pa ako. Ay, sa tingin mo ba ay magagalit si mama at lalala ang kanyang kalagayan? Mabuti pang huwag niyang malaman. Sakit ng dibdib at likod, parang may umuusok sa utak.
Pinipilit niyo akong gawin ito, lahat kayo ay pinipilit ako. Lahat kayo ay pinipilit ako. Talagang walang hiya si Ginoong Chen. Akala ko diretso mo akong papadalhan ng transfer. Yung pagpapadala mo ng larawan para lang akong makita. Ito ang orihinal na file ng larawan mo. Ikaw mismo ang kusang nag-resign sa posisyon ng mataas na opisyal o pinili ng Board of Directors sa botohan. Ikaw ang nagdesisyon. Ito ay isang uri ng panlilin lang sa batas. Anong pakialam ko? Kapag nilagdaan mo ang 1,000,000 yun, sayo na yun. At may 200,000 pa bilang bayad sa pagkuha ng larawan mo. Akala mo lang magkano ang halaga mo. Akala mo may karapatan kang makipagnegosasyon sa akin. Nakalimutan mo na. Talagang ganito kakatapang. Ako ang walang puso. Noong gusto mong patayin ako para sa pera. Naisip mo ba? O baka mas magandang tignan mo ang sarili mo sa salamin. Umalis ka na. Moje, bakit naman uminom ka na naman ng sobra? Hindi ba't pupunta ka ngayon sa boss para makipagnegosasyon, hindi ba naging maayos? Paano magiging hindi maayos kung naging maayos naman? Nagpakabait si Miss Lin at binigyan niya ako ng 1.2 milyong yuan. Hahaha. Hindi ba hawak mo ang 0% na shares? Bakit ka lang nakakuha ng ganito kalaki? Kaya nga sinasabi kong nagpakabait si Lin Wanwan sa pagbibigay niya sa kanya. Talagang nagbabayad loob siya sa akin. Paano naman? Ito ang isa pang pagkakataon na ibinigay sa iyo ng langit. Ito ang pinsan ko. Kamakailan ay sumusubaybay siya sa isang proyekto ng lithium mine. Ngayon, nagmamadali ang may-ari ng minahan na makuha ang pera. Sa 300,000 lang makukuha mo na ang karapatan sa pagmimina. Ang lokasyong ito ay sinuri na ng geological team. Ang kalidad ay umaabot sa 1.8%. Mas mababa ng 40% ang gasto sa pagproseso kumpara sa Australia. Matatag ba ang merkado at kita? Departamento ng Pagbili ng Belen Era. Nakapirma na kami ng kasunduan ng intensyon. Itatayo ang planta ng refining sa hangganan ng Myanmar. Pag naging produkto na, di ba? Ihahatid sa Kunming sa pamamagitan ng tren mula China hanggang Laos. Sa loob ng 3 buwan, 3 beses ang gastos. Nakausap ko na ang pinsan ko tungkol dito. Mag-invest ka ng 1,000,000. Bibigyan ka ng 60% na bahagi ng kita. Ang swerte ko, meron na akong kaunting pera. May investment na rin dito sa iyo. Ikaw ba ay undercover ni Li Wanwan? Lahat ng magagandang bagay iniisip ko para sa iyo. Kung duda ka sa akin, ayos lang. Itong pera, ako ang kumita. Hoy, pinsan. Ayaw ng boyfriend ko. Sabihin mo sa pinsan ko na mag-invest ako ng 500,000. Kung kumita, pwede namang mag-invest ulit. Sige, mag-invest ako ng 3 milyon.
Visa, ang boyfriend ko ay mag-invest ng 500,000. Ayos na. Huwag kang mag-alala sa oras na iyon. Maghihintay na lang tayo ng pera. Bakit ang bait mo sa akin? Bobo, hindi mo ba sinabi na? Ako na lang ang natira. Paano kita bibigin? Naway maging maayos ang ating proyekto. Hindi ko inasahan na si Chen Mo ay medyo maingat ngayon. Nag-invest siya ng 500,000. Kunin mo muna ang 100,000 at ibigay mo sa kanya. Para matikman niya ang tamis. Ayon sa pagkakaalam ko sa kanya. CJ. Sabihin mo. Paano natin siya mapapalayas ng walang dala? Kung akala niya nahuli na siya sa pangangalo niya. Kahit na totoo ito. Bakit ka hindi masaya? May problema ba sa investment? Walang kinita. Ito ang kinita ngayon. Ano ito? Katahimikan. Pwede ba kayong maghiwalay ni Wanwan? Saan ito nanggaling dito? Ito ay kuha ng tatay ko ngayon. Alam niya na hindi ka pa nagkahiwalay. Kaya pinapahiwalay niya tayo. Pero ayokong maghiwalay sa'yo. Ay naku, paano tayo naghiwalay? Pero sa ngayon, nararamdaman ko lang na hindi pa panahon para maghiwalay kay Wangwan. Ano bang ibig sabihin ng hindi tamang panahon? Gusto mo bang gamitin ako bilang trampolin? At pagkatapos kumita, saka ka maghahanap ng bagong babae? Paano naman? Mahal na mahal kita. Pero sasabihin mo lang, alam mo ba gaano ako ka-pressure? Ako ay isang anak ng mayamang pamilya na kailangang pag-usapan sa likod ng aking likod. Sinasabing wala akong hiya at may mga chismis. Chen Mo, nais mo bang isaalang-alang ang aking nararamdaman? Isinaalang-alang ko naman. Bigyan mo ako ng isang gabi para mag-isip. Oh, tama nga. Maaari mo bang tanungin ako? Tatanungin ko lang kung pwede pa bang magpatuloy si kuya sa pagtaya. Gusto kong isali yung natitirang 70,000. Pera, alam mo lang pera. Hintayin mo akong tumawag. Kailangan may solusyon na ako bukas ng umaga. Nakaprepare na ang kasunduan sa paghihiwalay. Pirmahan mo na lang. Yin Wenwu, huwag mong sobrahan. Sa loob ng kasal, kalahati ng pera mo ay akin. Sobra na. Chen Mo, ikaw ay isang. Ayon sa Artikulo 1071 ng Civil Code, ang partido na nagkaroon ng pagtataksil sa loob ng kasal ay maaaring hindi makatanggap o makatanggap ng kaunti sa paghahati ng ari-arian. Bukod dito, si Ginoong Chen ay pinaghihinalaang peke ang ulat pinansyal ng kumpanya. Ikaw ay ano? Bakit? Bahala ka sa iniisip mo. Hindi ba gusto mong makipaghiwalay? Magsimula ka ng pumirma. Ikaw? Ay naku, ayos na. Muje, wag mo na siyang kausapin pa. Yung perang nawala niya, hindi pa nga sapat para makabili ako ng sapatos pangkasal. Sa kasabi ng tatay, kapag nakipaghiwalay ka, makakakuha ka ng malaking halaga ng pera para makabangon muli.
Nakita mo ba? Ang biyenan ko ah. Sobrang humahanga siya sa'yo. Hindi tulad ng matandang yan mo. Levayan, halika. Tama si Xiao no. Hindi sapat ang pera mo para bumili ng sapatos namin. Itabi mo na lang para sa natitirang buhay mo. Tara, Moje. Kailangan pa nating tingnan ang lugar ng engagement. Tayo na. Panahon na para kumilos. Gagawin kong mas masahol pa ang kanyang kalagayan. Walang-wala. Maligayang paghiwalay. Xiao no. Sa wakas, maaari na tayong maging bukas sa ating relasyon. Kailan ibibigay ng biyenan ang perang ipinangako niya sa akin? Bakit nagmamadali hindi ka bibiguin? Narito, may isang 5 milyong piso. Ito ay ang paunang puhunan mula sa tatay. May isa pang tseke. Ito ang iyong puhunan at interes mula sa huling pamumuhunan sa minahan. Baby, napakabait mo. Sisikapin kong magpakitang gilas. Hindi kita bibigyan, biyenan. Maaari mong ipagkatiwala sa akin ang pamumuhunan kay Chen mo. Tiyak na ito ang pinakatamang desisyon ng baby. 5 milyong, sobra naman iyon. Pagsasamahin ko ang puhunan at interes. Naibalik na sa akin yung perang inilagak ko sa investment. Sabi ni kuya noong nakaraang beses na magdadagdag ka ng puhunan. Wala pang balita si ate. Wala pa siyang sinasabi. Ngayon, ang pinakamababang puhunan sa minahan ay 15 milyon. Sobrang baba naman yan para sa'yo. Hindi natuwa ang mga shareholders. Wala na bang puwang para mag-usap pa? Walang problema, tatanungin ko pa ang iba. Kahit papaano, meron naman silang konting hawak sa pera. Mga proyekto sa pamumuhunan. Pumasok ang isa 0 milyong yuan sa alipay. Ano ito? Isang proyekto lang na pinasok ko noon. Hindi ko akalain na ganito. Ipakita mo sa akin. Cryptocurrency. Kumita ng 20% sa loob ng 3 araw. Kapatid, wag mo nang tingnan. Ito ay mula sa internal na channel ng tiyuhin ko. Nakahati na sila ng bahagi. Zihan, magkano na ang naipon mo? Siguro milyon-milyon na. Anong magiging opening price bukas? Gusto kong unlock ang leverage ko. Mog, ang araw-araw na pagbabago sa virtual currency ay pwedeng ubusin ang kapital mo. Mas malaki ang panganib. Mas malaki rin ang kita. Sige, bukas dadalhin kita para makilala ang tiyuhin ko. Siyempre, ito ay isang panloob na impormasyon. Ang mga kuota ay para lamang sa mga tao sa loob. Sige, maghahanda ako ng mabuti. Alainan. Tingnan mo ang mga withdrawal sa account ngayong buwan. L300. Bro, mas malaki ang panganib ngayon kumpara sa nakaraan. Kasi, pare, talagang mataas ang panganib at mataas ang kita. Ngayon, 3 kota lang ang available. Kayo na ang magdesisyon. Gaano kalaki ang kaya kong i-invest? Minimum ay 30 milyong.
Siyempre, nakita mo rin ang 50 milyong kita ni Snapdragon. Ang investment ay hindi dapat makaapekto sa desisyon ng iba. Noong pumirma ka noon, wala kang ganitong mga alinlangan. Pwede nyo pa rin pag-isipan. 3 lang ang pangalan ko. Marami rin ang gustong mag-invest. Ek, nabaliw ka. Sige, bukas tanghali ililipat mo na ang pera sa itinalagang account. Mong, baka masyadong impulsive ka ngayon. Kahit tayo, hindi pa nga umaabot ng 20 milyon. Mag-isip pa tayo ng paraan. Sabihin mo na lang kung sino yung mga kaibigan ni Xiao Noo. Gaano kalaki ang hihingin nila? 20 milyon yen, magkano ang daily interest? 3% kada araw. Permi nang dumadagdag ang interest. Paano ang tungkol sa mortgage? May kumpanya ako sa Timog Silangang Asya. Okay. Sa susunod. Pwede. Ito, ipapahawak ko muna sa'yo. Kapag oras na para magbayad, huwag kalimutang kunin ito sa akin, ha? Pero kapag dumating ang oras na iyon, kung hindi mo kayang magbayad, hindi muna makakatanggap si Muje. Maniwala ka, siguradong kikita ka sa blockchain. CJ. Halika na, pare. Perma na. Ako na. May 8 na. Magpakabait ka, huwag lumabas. Kuya. Alaga. Nasaan ka na? Ay. Pare, may sakit ka ba? Bakit mo hinahawakan ang bibig ko? Wala na akong masabi, tanong ko lang nasaan ang pera. Siyempre, ginastos ko na lahat. Pero iyon ay 500,000. Alam mo ba, yun ang puhunan ko para makabangon. Makabangon ka, huwag kang nagbibiro. Kung ang bangus ay kayang makabangon, pati ang araw ay pwedeng lumabas sa kanluran na. Tama, itong 10 piso na ito. Ay suporta ko sa'yo, kapatid. Kung gusto mong isama pa ang bayad sa mental na pinsala, hindi naman kita pipigilan. Ano ba ibig mong sabihin dyan? May tinatago ka pa ba sa akin? Ay, wala naman. Yung 30,000 piso na binigay mo dati para sa pagpapalaglag, at pati na rin sa gamutan ni nanay. Ginamit ko na lahat para bumili ng sapatos at bag. Naisip ko itong bagay na ito. Sa tingin ko, kailangan ko sabihin sa'yo. Baka sakaling tanungin ka ng mga magulang mo sa huli. Hindi rin ako masyadong makasagot. Kuya. Lahat ng pamilya namin ay parang mga vampira. Si Papa ay sobrang sugal. Si Mama ay may malubhang sakit. Yung ate ay nanloko sa akin. Talagang gusto niyong sipsipin hanggang sa maubos ako, ah. ₱5,000,000. Huling beses na. Wag na, Fang. Layo ka.
Talagang ginawa mong parang retiradong lansangan. Dapat ako ang hanapin mo. Noong huli pumunta ako kay Ghost para mangutang. Ipinangako ni Chen ang sariling kumpanya niya sa ibang bansa bilang kolateral. Nakita ko nga sa bahay ang kanyang libro ng mga transaksyon. Numero ng cargo ship. Talaga bang naglakas loob siyang isama si Kuya sa mga medical supplies? Ano ang susunod na plano sa pamumuhunan dito? Maghintay ng malaking isda gamit ang mahabang linya. Gamitin ang kanyang pag-iisip ng isang sugarol. Hayaan siyang mas lalong malubog. Siya Onoo, hindi ba't sinabi mo na siguradong kita ito? Ilang beses na ba itong namaintein? Ay naku, Muje, huwag kang mag-alala. Tinanong ko na ito. Ngayon sa Timog Silangang Asya, nililinis nila ang mga server. Pansamantalang tulog. Tulog. Paano naman ang 30 milyong inilagay ko? Aba, bakit ka nag-aalala? Nakikita mo ba, ngayon lahat ng mga grupo ng miyembro ay naglalabas ng anunsyo. Kung magdadagdag ka ng 1 milyong pondo, ma-activate na. Ang EHC na daan ay maagang mabubuksan. Pero sa ngayon, nasa account ko pa rin. Baka dapat tayong maghanap ulit. Dog G. Ngayon, tanging karagdagang pamumuhunan ang makakapag-unlock ng kapital. Kung hindi, mawawala ang lahat, pati ang interes. Tapos na ang pagguhit. Nahuli na ang isda. Maganda, panahon na para hilahin ang linya. Hua-hua. Naniniwala ka ba sa kapalaran? Mahal na sugo, tingnan mo. Ang feng shui ng aming bakuran ay sobrang-sobrang maganda. Miss Xia, ang galing ng iyong panlasa. Ang bahay na ito ang may pinakamagandang feng shui sa buong villa area. At kung ikaw ay single, maaari kang makatipid ng 280,000 sa buwis. Parang tinatanong mo ang tungkol sa aking love life ng palihim. Ganito ka ba kamaingat sa lahat ng mga kliyente? Si Miss Xiao lang ang nagpapaisip sa akin na maglaan ng dagdag na effort. Ginoong Chen, ang mga ganyang paandar mo. Nakita ko na noong high school pa lang ako. Magagamit ka ng kuya ko sa'yo. Marahil ay halos nasundan ko na ang iyong kapalaran. Pagkatapos ng araw na iyon, sobra akong nagsisi. Nagsisisi ako na hindi ko agad nakita ang tunay niyang pagkatao. At sinabi sa iyo ang katotohanan. Hanggang sa araw na iyon. Nung narinig ko si Chen mo na nagsasabing maghihiganti ka. Nakabook na ang tiket ni Lin Wanwan. Huwag mong sabihin sa akin na may problema. Mag-alala ka, maraming problema sa Southeast Asia. Walang dahilan. Babalik siya. At sa araw na iyon, parang isang putok sa langit na nangyari ilang taon na ang nakalipas. Sa wakas ay tumama sa kilay ng aking pinakamabuting kaibigan. At ang putok na iyon, dapat sana ay nakatuon sa akin.
Ilang taon na ang nakalipas, ang bala na inagaw mo para sa akin. Ibinabalik ko sa iyo. Cheers! Gabi na ng husto. Kailangan mong makita ang tunay na mukha ng katahimikan. Hua-hua. Gusto kitang iligtas. Gusto ko ring iligtas ang dating ako noon. Uminom ka pa kung uhaw ka. Sige noong Chen, iniisip pa rin kunin ako para sa sequel. Yung pera na huling hiniram ko lang. Hindi ko sinabing hindi ko babayaran si Kuya Dog. Nakatulog na ang server. Hindi ba kailangang i-restart ang dagdag na volume? Malaki ang pasensya mo, pwedeng makahiram agad. Kung gusto mong umutang ng pera. Pero kailangang ibalik mo pati ang tubo. Para makapamuhay ng maayos. Kung hindi, maniwala ka sa akin, sisirain ka ng paa mo. Ginoo, Ginoo. Talagang wala akong pera. Umalis ka na. Ngayon, magpapahiram na naman ako sa'yo. Huwag mong isipin na makakalusot ka. Boss Chen, makinig ka na lang. Para hindi tayo mapilitang kumilos, kuya. Ikaw ang kuya ko. Naniniwala ka ba sa akin, kuya? Ipakita. Kuya, makinig ka sa akin. Hindi ba't gusto mo yung babae sa tabi ko noong nakaraan? Gusto kong tawagin siya dito. Anong sabi mo? Tingnan mo ang suot mo. Tatawagan ko ang kuya ko. Hindi ka talaga tao. Kuya Lu, hindi ko iyon ang ibig sabihin. Iniisip ko lang na papuntahin siya para samahan ka ng ilang araw. Para pambayad sa interes ng utang niya. Kuya Du, nagkamali ako, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Salamat. Ito ang aking teritoryo. Ako ang unang nakakita, ibigay mo sa akin. Ay naku, umalis na. Siri. Ipinagdiriwang ko ang aking tagumpay sa mga hadlang. Ipinagdiriwang ko na sa wakas ay makakawala na ako sa mga hadlang. Naway magkaroon tayo ng magandang bukas. Xiao No, ikaw, sinungaling. Akala mo ba ay nakipagsabuatan ka na, hindi ba? Ano ng problema? Karapat dapat ka rin dyan. Ikaw pa rin ang batas. Bakit palagi kang laban sa akin? Hindi mo ba ako pwedeng palampasin? Mali ka. Hindi ako ang ayaw magpalampas. Ikaw ang nilugmok ng iyong kasakiman. Pwede sana naging maayos ang lahat. Kahit ang sariling asawa mo ay pinlano mong ipagbili. Itinuro ang punyal na tumutusok sa akin. Sa huli, tinusok nito ang sarili. Oh, tama nga pala.
Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ginamit mo ang pondo ng kumpanya. May ebidensya ka ng smuggling at utang. Naibigay ko na lahat sa pulis. Ang huling bahagi ng buhay ko, papel na lang sa'yo. Tatay, alam ko na nagkamali ako. Tatay, pasensya na.